Tuluyang na-realize ng ating bida ang tindi ng laro. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang nakatitig sa likod ng Demon Lord, ano? Ibig sabihin, matagal na niyang alam ang lahat na nangyayari simula pa lang noong una. At sa gitna ng katahimikan, muling nagsalita ang Demon Lord, walang kahit anong dahilan para makialam ka sa usaping ito. Ngunit hindi umurong ang ating bida. Tumingala si Sorayang at sumagot ng napakadiretso, kailangan ko itong resolbahin. Naningkit ang mga mata ng Demon Lord, bakit? At doon na binitawan ng ating bida ng isang napaka-solid na sagot na nagmula sa kanyang past life core, walang malalim na dahilan. Ito ay isang bagay lang na naramdaman ko na kailangan kong gawin. Upang maging tapat, ito ay purong instinto ko lang na nagtulak sa akin. Napangiti ang Demon Lord sa tindi ng sagot. Wika niya habang naglalakad, gusto ko ang tugon na yan. Masisira ang loob ko kung nagbigay ka sa akin ng isang mahabang linya at serye ng mga palusot. Dito na binalatan ng ating bida ang kanyang kuryusidad. Sabi ni Sorayang, maaari ba akong magtanong ng isang katanungan? Inunahan siya ng Demon Lord nang may mapaglarong tono, kung paano ko nalaman. Umiling ang bida, hindi. Ang gusto kong maunawaan ay kung bakit mo ako pinayagang magpatuloy at umaksyon sa kabila ng katotohanang alam mo ang lahat ng ginagawa ko. Inilahad ni Sorayang ang kawalan ng katarungan sa nakaraan, isang miyembro ng Demon Cult ang namatay para sa isang kasalanan na hindi niya naman ginawa. At ang taong yon, ay nagdasal at nanalangin para sa iyo hanggang sa kanyang huling hininga. Tinapos ng Demon Lord ang kanyang linya ng napakalamig, kung bakit hindi ako nakialam, kahit alam ko kung sino ang totoong salarin. Sumagot ang ating bida ng isang napakaseryosong, opo. Tinitigan ng Demon Lord ang ating bida at binitawan ang sagot na nagpatahimik sa buong palasyo, ang sagot, ay nakasalalay sa mismong sinabi mo sa akin kanina lang. Nagulat si Sorayang, ano? Ang ibig mong sabihin. At doon na muling inulit ni Lee Cheonsang ang mga salita ng ating bida, upang maging tapat, ito ay purong instinto ko lang na nagtulak sa akin. Pareho sila mag-isip. Binitawan ng Demon Lord ang kanyang pinal na pilosopiya na nagpatayo ng balahibo ng ating bida, hindi mo ba gusto ang dahilan na ito? Walang halaga sa akin. Hindi ako naghahanap ng pagkilala mula sa ibang tao. At ang bagay na yan, ay parehong-pareho sa miyembro ng Demon Cult na yan. Hanggang sa kanyang katapusan, siya ay nanalangin para sa akin. Sa tingin mo ba ay may inaasahan siyang kapalit? Umaasa ba siya na bibigyan ko siya ng hustisya? O bibigyan siya ng isang mapayapang kabilang buhay? Isang dambuhalang sampal ng realidad tungkol sa kalupitan ng Heavenly Demon. Walang takot na sumagot ang ating bida sa malupit na tanong ng Panginoon, hindi. Ngunit hindi natinag ang Demon Lord. Seryoso siyang tumingin sa bida at ipinaliwanag ang kaibuturan ng katapatan ng namatay na kultista, simple lang, inisip niya lang ako. Ang tanging hinahangad niya lang ay para sa kanyang Diyos, ang Diyos na pinagsilbihan niya sa buong buhay niya, na alalahanin siya. Walang kahit anong mas malalim na motibo. Binitawan ng Panginoon ang isang napakabigat na linya, ang pag-asa ng isang kapalit para sa iyong loyalty at debosyon, ay hindi purong katapatan. Inilahad ni Lee Cheonsang ang huling sandali ng tapat na alagad habang may naalalang imahe, hindi siya naapektuhan sa pagiging framed up at pagiging biktima ng maling banta. Ang kanyang mga iniisip, na itinulak ng purong debosyon, ay para sa akin lamang. At doon sumabog ang pinakamalamig na katotohanan. Sabi ng Demon Lord, ang magalit para sa kanya at sa kanyang ngalan ay magpapahamak lang sa kanyang pananampalataya. At ito ang dahilan kung bakit ako itinuturing bilang isang Diyos. Napakabaliw na mindset. Dito na ni-realize ni Sorayang kung gaano katindi ang bigat ng tadhana ng lalaking nasa harap niya. Bulong ng ating bida sa kanyang isip habang nanlilisik ang mga mata, Diyos. Nagpatuloy ang Demon Lord sa kanyang hatol, ang isang Diyos ay hindi nagreresolba ng mga maliliit at walang kwentang usapin. Ang awareness at ang pag-unawa ay sapat na. Siyempre, ako ay tao. Maaaring tao ako, ngunit tinatawag akong isang Diyos. Kaya naman, kailangan kong magsikap na kumilos na parang Diyos. Napalundag ang utak ng ating bida sa narinig. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang nakatitig sa mukha ng hari, pagsusumikap. Ang lalaking ito, sumusubok at nagsisikap. Parang hindi bagay o kaiba sa kanya ang salitang yan ah. Pakiramdam ko ay ipinanganak na talaga siyang ganito simula pa lang noong una.
Ngunit pinilit ng ating bida na panatilihin ang kanyang cool, nakikita ko na kung bakit ka umiwas na umaksyon noon. Well, hindi ko man ito ganap na nauunawaan, ngunit kinikilala ko ito. Sabay binitawan ni Sorayang ang kanyang pinal na hirit, kung ganoon, bakit mo tinanggap ang panganay na anak ng demonic sword family bilang disipulo mo? Katulad ng nakita mo na walang rason para asikasuhin ang pag-frame sa kanya, wala ring rason para tanggapin mo siya bilang isang disipulo. Tumingin ang Demon Lord ng may napaka-misteryosong ngiti at mariing sumagot, mali ka. Mayroon akong napakaraming rason para kunin at tanggapin siya. At sa isang pikit mata, binitawan ng Panginoon ang salitang nagpabago sa buong laro. Sabi niya, siya ay isang kinakailangang sangkap para sa buong cult. Literal na napahinto ang paghinga ng ating bida habang napalunok sa tindi ng kaba sa kanyang isip, sangkap. Ano? Ano ang ibig niyang sabihin? Hindi na nagpaligoy-ligoy ang absolute ruler ng culto. Binitawan ang malamig na salita, ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat, dahil ikaw ay kasali din sa usaping ito. At sa isang pikit mata, itinaas ng Demon Lord ang kanyang kamay. Ginamit niya ang kanyang dambuhalang kapangyarihan para kontrolin at puwersahang buksan ang mga misteryosong kahon sa paligid. Sabi ng Panginoon habang nakangiti ng napakalamig, nakikilala mo ba ang mga kahon na ito? Tiyak na nakikilala mo, dahil naruroon ka rin ng maganap ang tagpong yan. Nang makita ng ating bida ang laman ng mga kahon, literal na napatigil ang tibok ng kanyang puso. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang nanlilisik ang mga mata sa tindi ng gulat, ang mga kahon na ito yung mga kagamitan na kinumpiska at kinuha sa amin ni Jung Il-yung noong panahon ng Delivery Squad mission. Ibig sabihin, matagal na talagang binabantayan ng Demon Lord ang bawat galaw ng ating bida. Sabi pa ni Sorayang sa kanyang sarili, kaya naman pala, alam na alam niya pala simulat sa pool ang pag-alis ko sa cult pati na rin ang lahat ng aking mga naging aktibidad at kilos sa labas. Hubad ang maskara ng ating bida sa harap ng Panginoon. Ang akala nating banal na gamot, isa palang biological weapon ng kadiliman. Nagpatuloy ang Demon Lord habang nakaturo sa mga nakamamatay na halamang gamot. Ang mga medicinal herbs o halamang gamot na ito ay hindi kinolekta para gumawa ng isang milagrong gamot. Ang mga ito ay sadyang ginawa para sa paglipol, pag-agaw, at purong pagwasak. At binitawan niya ang kanyang planong pumatay ng kaluluwa, at sa pagkakataong ito, gagawin ko ang pagsusubok ng mga halamang gamot na ito sa kanya. Literal na napasigaw ang ating bida sa kanyang utak eksperimento. Walang pakialam ang Demon Lord kung mabaliw ang panganay na anak ng Sword King. Sabi niya habang nakatayo sa dilim, ang layunin ko ay subukan ang katatagan ng kanyang core energy, ang linaw ng kanyang kamalayan, at ang lawak ng kanyang kasakiman. At pagkatapos nito, lubos kong wawasakin ang kanyang pagkatao. At kung ang eksperimentong ito ay mabigo, siya ay ganap kong itatapon. Gagawin siyang isang walang isip na halimaw. Dito na hinarap ng ating bida ang Demon Lord ng isang napakaseryosong tanong, pumayag ka ba na kunin siya at tanggapin bilang disipulo, para lang sa layuning ito simula pa lang noong una. Humalakhak ng napakalamig ang Panginoon, ito ay ang mismong kahilingan ng patriarch ng demonic sword family. Kung hindi niya ito hiniling, ako mismo ang mag-eeksperimento sa sarili kong katawan. Kaya naman, hindi isang masamang desisyon na gamitin ng isang kriminal na may napakabigat na kasalanan bilang isang test subject. At doon na binitawan ni Sorayang ang kanyang pinal at pinakamabigat na katanungan sa gabi habang nakatitig sa Demon Lord, ano ang gagawin mo matapos ang eksperimentong ito? Binitawan ng Demon Lord ang kanyang huling hatol tungkol sa tadhana ng panganay na anak ng Sword King, ako na ang magdedesisyon pagkatapos niyan. Ngunit, pinagdududahan ko kung ang isang isda, sa oras na may luto na, ay makakalangoy pa muli sa loob ng dagat. Ibig sabihin, wala nang balikan to. Katapusan na ng pagkatao ng panganay na anak. Napatitig ang ating bida habang ang kanyang isip ay binalot ng isang madilim na realisasyon, maaaring ito na nga ang karapat-dapat na parusa para sa lahat ng mga karumal-dumal niyang ginawa. Ngunit ang kanyang magiging katapusan ay pakinggan pa lang, napakasaklap na. Hindi ito isang bagay na dapat gawin ng isang tao. Ito ay ganap na walang kapatawaran. Subalit, imbis na maawa, mas lalong nag-alab ang puot sa puso ng ating bida. Tumingin si Sorayang sa Demon Lord at binitawan ng isang napakamalamig na salita sa harap ng Panginoon, inaasahan at inaasam ko,
na ang eksperimentong yan ay mabigo. At magdusa ng napakamiserable. Sa puntong yan, dito nyo makikita na kapag ang bida natin ang nagalit, literal na mas masahol pa siya sa demonyo. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang naaalala ang mga biktima, siya ay guilty sa panggagahasa at pagpatay sa 7 miyembro ng Divine Cult, at malamang na marami pang mga inosenteng sibilyan. Kahit ang simpleng bitay o ang isang malupit na eksperimento ay hindi sapat para pagbayaran ang mga krimen niya. Kaya naman mas mabuting mabigo ng lubos ang eksperimento, para maiwan siyang nagdurusa ng walang katapusan sa loob ng isang wasak na isipan at katawan. Napakalupit mo, Sorayang. Tinitigan ng ating bida ang Demon Lord ng walang kaunting emosyon at binitawan ang kanyang pinal na sumpa para kay Ji Kang Hyun. Inaasahan ko na ang tanging natitirang pag-asa na lang niya ay ang magmakaawa para sa kanyang sariling kamatayan. Literal na natigilan ng Absolute Ruler sa tindi ng aura na inilabas ng ating bida. Tumingin ang Demon Lord kay Sorayang habang nanlilisik ang kanyang mga mata sa kakaibang sensasyon, unti-unti na siyang lumalapit. Dito na nagpakawala ng isang dambuhala at nakakangilabot na inner monologue ang Demon Lord tungkol sa totoong tindi ng ating bida. Sabi ng Panginoon sa kanyang isip habang inaalala ang nakaraan, noong una ko siyang makatagpo sa loob ng Demonic Judgment Pavilion, ang tanging naramdaman at nasense ko lang mula sa kanya ay ang purong kamatayan. Instinto niyang nauunawaan ang konsepto ng kamatayan. Nagpatuloy ang pagmamasid ng Demon Lord, matapos ang maraming taon ng pag-aaral ko sa konsepto ng demon at sa wakas ay mapalaya ang sarili ko mula rito, hindi ko kailanman naisip na magkakatagpo ako ng isang taong katulad niya sa realidad. Subalit, sa kasalukuyang sandaling ito, siya ay opisyal ng lumalapit sa konsepto ng isang tunay na demonyo. Lumalagpas na siya sa limitasyon ng tao. Sabi pa ng Demon Lord habang nakatitig sa nagliliyab na presensya ng bida, noon, siya ay isa lamang simpleng representasyon ng kamatayan. Ang dahilan ng kanyang kasalukuyang galit ay walang halaga ngayon. Ang mas mahalaga ay ang kanyang tumataas na kalupitan at karahasan. Kung patuloy siyang maglalakad patungo sa konsepto ng isang demonyo sa ganitong paraan, ang kanyang mga rason sa hinaharap ay tuluyan ng magiging walang katuturan. Siya ay magiging marahas, malupit at masama nang walang anumang pangangailangan ng hustisya. At kung mabigo siyang maabot ang Ultimate Demon Realm bago mangyari ang bagay na yan, siya ay may iwan lamang bilang isang malakas, ngunit ordinaryong miyembro ng buong Demon Cult. Matapos natin marinig ang napakalupit na teorya ng Demon Lord tungkol sa pagiging demonyo ng ating bida. Bumuntong hininga si Sorayang, mukhang nagmatigas pa ako at nakisali sa gulo para sa wala lang. Ngunit biglang umiling ang Absolute Ruler ng Culto. Sabi ng Demon Lord, hindi yan totoo. Ang Patriarch ng Demonic Sword Family ay dapat na magpasalamat sa iyo. Dahil sa ginawa mong pakikialam, ang kanilang legacy ay kahit papaano maiingatan at maprepreserba. Kung hindi dahil kay Sorayang, burado na ang buong angkan sa mapa ng Jianghu. Ngunit bago pa man makahinga ng maluwag si Sorayang, binitawan ng Demon Lord ang isang hirit na nagpatayo ng kanyang balahibo. Makakatanggap ka ng isang utos mula sa akin sa lalong madaling panahon. Gustong-gusto mo kasi ng sariwang hangin sa labas sa punto na iniwan mo ang buong cult nang walang kahit anong paabi. Kaya naman sa tingin ko, ang misyon na ito ay bagay sa isang katulad mo. Nahuli ang tinatago ng ating bida. Napapaubo na lang si Sorayang sa tindi ng hiya at kaba, sabi niya sa kanyang isip habang nanginginig ang tuhod, hay salamat at pinalampas niya ang bagay na yan. Pero kailangan niya ba talaga yung banggitin sa harap ko ngayon? Sabi ng Demon Lord sa seryosong boses, maaari ka nang umalis. Sumaludo ang bida, opo, Demon Lord. Lumipat ang eksena sa loob ng isang lihim at pribadong kwarto kung saan naghihintay ang pinuno ng Penal Law Hall. Pagkapasok ni Sorayang, humarap sa kanya si Gugo nang may seryosong mukha, medyo naging careless at padalos-dalos ang mga nangyari. Ngunit ganoon nga ito natapos. Magaling ang iyong ginawa, third. Inilahad ni Gugo ang kanyang pananaw tungkol sa naging hatol ng trono. Hindi ko alam kung paano aasikasuhin ng Demon Lord ang totoong salarin, pero baka ito na nga ang pinakamabuti para sa lahat. Naniniwala ako na ang totoong salarin ay makakaranas ng tadhanang mas masahol pa sa pagkakakulong, ang makulong sa isang estado kung saan hindi siya buhay at hindi rin siya patay. Kilalang kilala nila ang lupit ng kanilang Panginoon.
Ayaw na ng ating bida na hamaba pa ang usapin kaya formal na siyang nag-turnover ng responsibilidad. Pakiusap, ikaw na ang baalang mag-alaga at mag-asikaso kay Ji Young-hyun. Naniniwala ako na ito na ang pinakamainam na oras para ako ay gumanap na umatras at lumayo sa usaping ito. Tinitigan siya ni Gogo nang may matinding respeto at binitawan ang kanyang pinal na pangako. Ano man ang naging resulta, ako ay may utang na loob sa iyo. Hindi ko kailanman kalilimutan ang bagay na ito. Sumagot ang ating bida, ayos lang yan. At naiwang tahimik si Gogo, habang pinagmamasdan ang papalabas na anino ng ating napakalupit na bida. Sa loob ng madilim na bulwagan ng palasyo, nakatitig ang absolute ruler sa bato na kanyang hinahawakan. Sabi ng Demon Lord ng may malalim at mapanganib na tono, Jade of Calamity, hindi ko alam at wala akong kamalayan na ang ganyang klaseng bagay ay umiiral at mayroon pa pala sa loob ng Jianghu. Napaka-interesante at napakagandang bagay. Dito na ipinaliwanag ng Demon Lord ang nakakangilabot na katangian ng artifact na ito. Ang Jade of Calamity ay may kakayahang sipsipin ang life force o ang primordial energy ng isang tao sa ilalim ng tamang kondisyon. Ang essence-absorbing demonic arts na ginamit nina Ji Kang-hyun at Ji Young-hyun para maminsala at pumatay ng iba ay gumagana ng katulad at halos kapareho ng Jade of Calamity, ngunit ang kapangyarihan ng Jade ay mas dambuhala at mas mataas ng ilang beses. Kaya lang, ang side effects nito ay ganap na nakamamatay, kaya walang sino man ang nagtatangkang magmaster o matutunan nito. At dito na lumabas ang pinakakasuklam-suklam na plot twist. Dahil sa takot sa side effects, ang panganay na anak na si Ji Kang-hyun ay gumawa ng isang napakaruming plano. Pinilit niya ang kanyang sariling kapatid na si Ji Young-hyun na matutunan ang essence-absorbing demonic arts imbis na siya ang gumawa. Ang plano niya rito, hahayaan niyang si Ji Young-hyun ang sumipsip at mag-absorb ng lahat ng demonic energy ng mga biktima, at sa huli, kapag malinis at handa na ang enerhiya, ay formal itong kukunin ni Ji Kang-hyun para sa kanyang sarili. Ginamit niya ang sarili niyang kadugo bilang pansala ng dumi. Napakahayop. Subalit, nagkaroon ng malaking sabutahe ang tadhana. Ang side effects ng sining na ito ay naging sanhi para tuluyang mawala ng kontrol si Ji Young-hyun sa kanyang hindi mapapantayang pagkauhaw sa demonic energy. At sa kanyang pagkabaliw, tuluyan niyang hinanap ang maalamat na Silent King Sword sa loob ng Heavenly Demon Weapons Storage upang doon sipsipin ang dambuhala at naglalakihang demonic energy na nakasil at nakakulong sa loob ng banal na espada. At habang pinagmamasdan ng Demon Lord ang Jade of Calamity, binitawan niya ang isang huling linya para sa ating Lodi, ang third, ay napakaraming beses at sa maraming paraan na akong tinutulungan. Lumipat ang eksena sa pinakatuktok ng bubong ng palasyo ng ating bida. Sa ilalim ng malamig na hangin at liwanag ng buwan, kasalukuyang nakaupo si Sorayang habang pinapaikot at pilit na sinicirculate ang kanyang dambuhalang chi. Ngunit ang kanyang mukha ay kasalukuyang namimilipit sa tindi ng sakit at puot. Sabi ng ating bida sa kanyang isip habang nanginginig ang buong katawan, ang puot at galit, muntik na nitong mabulag ang aking rasyonalidad kanina lang, nung kinakaharap ko ang Demon Lord. Ni-realize ni Sorayang na ang kanyang core ay unti-unti nang nagbabago sa bawat laban na pinapasok niya. Sabi pa ng ating bida, ganoon din ang nangyari noong panahon ng pakikipaglaban ko kay Ji Young-hyun, unti-unti na akong nagiging mas marahas. Ang puot na ito ay ganap na tumatanggi na kumalma. At sa gitna ng gabi, binitawan ng ating bida ang isang napakasakit at nahihirapang daing. Habang ang nakakatakot na enerhiya ng demonyo ay kasalukuyang sumasabog sa loob ng kanyang meridian. Matapos mamilipit sa tindi ng sakit at puot sa ibabaw ng bubong, literal na napapikit ang ating bida sa isang dambuhalang realisasyon. Sabi ni Sorayang habang nagliliyab ang kanyang mga mata sa madilim na aura, ito ang tunay na kaibuturan ng demonyo. At sa isang malalim na paghinga, tuluyan niyang napaamo ang nagwawalang enerhiya sa kanyang katawan. Gulong-gulo ang utak ni Sorayang sa tindi ng katalinuhan ng Demon Lord. Sabi ni Sorayang habang dinudukot ang kapirasong papel, Lee Cheon-sang, ang lalaking ito ay patuloy at walang humpay na sinusupil at nilalagpasan ang aking mga ekspektasyon. Ito ay isang simpleng 200 karakter ng martial arts manuscript lamang, ngunit ang laman ay kamangha-mangha. Na-realize ng ating bida na kahit hindi man ganap na alam ng Demon Lord ang mismong essence ng demonic arts, nagawa niya pa ring makita at ma-discern ang mga depekto sa teknik ni Sorayang. Paano?
Base lang naman sa inilabas na demonic energy at sa ipinakitang laban ng ating bida noon. Napakalupit na insight. At ang mas malupit pa roon, isinulat ito ng Demon Lord para tuluyang iwasto ang mga kakulangan ng teknik. Sabi ng ating bida habang nararamdaman ang bagong daloy ng enerhiya sa kanyang mga meridian, dahil sa kanya, formal ko nang nakumpleto ang aking Dark Shadow Demonic Art. At hindi ko ibig sabihin na kompleto sa normal na kahulugan ng pagbuo ng isang bagay, kundi sa punto na wala nang maidadagdag at wala nang tatanggalin. Ito ay ganap na perpekto. Wala nang depekto ang ating bida. Sabi pa niya, kailangan kong itaas ang aking dignidad para sa kadakilaan at majesty ng martial arts na ito, na ayon sa sabi-sabi ay siyang nagbukas ng gateway patungong impyerno. At sa isang pikit mata, walang pag-aalinlangang pinunit at sinunog ng ating bida ang manuscript sa ilalim ng apoy para walang sinuman ang makakita nito. Habang nagiging abo ang huling alaala, tiningnan niya ang usok at binitawan ang kanyang pinal na deklarasyon, ang mga huling salita ng manuscript, 9 Depths Mastery. Mula ngayon, papangalanan ko ang martial arts technique na ito batay sa salitang yan. Ang 9 Depths Demonic Arts. Isang bagong maalamat na sining ang opisyal ng ipinanganak sa gabi. Lumipat agad ang eksena sa loob ng marangya at tahimik na hardin ng palasyo. Isang lalaki ang pormal na lumapit at tumayo sa harap ng Panginoon, si Hu Yosong. Sabi niya, ipinatawag mo po ba ako, Demon Lord? Itinuro ng Panginoon ang pwesto sa kanyang gilid, dito. Napansin ng general ang ginagawa ng hari, gumuguhit at nagdudro ka pala ng orchid ngayon. Ngunit hindi sining ang gustong pag-usapan ng absolute ruler, mga boss. Diretso siyang nagtanong habang hindi tumitigil ang kanyang brush, handa na ba ang lahat ng mga preparasyon? Mabilis na tumango si Ho Yosong, opo. Ang lahat ay nasa tamang lugar. Ngunit binitawan ng general ang isang napakatalas na metapora tungkol sa mga anino sa labas, sa oras na ang isang tigre ay mangaso ng kanyang biktima. Ang mga mas maliliit na pusa ay madalas na sumusunod sa likod, umaasa na makakuha ng mga tira-tira. Ano ang plano mo para sa kanila? Sabi ng Demon Lord habang nagpapatuloy sa pagguhit ng orchid, hayaan mo lang sila. Ganoon ba talaga? Hindi sila dapat maliitin. Maaaring magkaroon nito ng mga consequences o masamang bunga. Agad namang sumagot si Ho Yosong ng isang mungkahi, kung ganoon, dapat tayong magpadala ng isang tigre para ubusin ang lahat ng mga maliliit na pusang yan. Diretsahang nagtanong ang Demon Lord, sino ang karapat-dapat para sa gawaing yan? Nag-isip ng malalim si Ho Yosong, dapat ay ang Senate, ngunit alam kong kokontrahin mo lang ako. Paano kaya kung magpadala na lang tayo ng iilan mula sa top 10 ng 108 Demon Generals? Ngunit mabilis na tumanggi ang Demon Lord, hindi rin posible yan. Sila ay may mga importanteng tasks na dapat gampanan. Plano ko nang magpadala ng ilan sa Northern Sea sa lalong madaling panahon. Ang pagpapadala ng mga general sa Northern Sea ay senyales na ang Demon Lord ay pormal nang naghahanda para sa isang dambuhalang gyera sa labas ng teritoryo ng cult. Napangiti ng bahagya si Ho Yosong, sa wakas ay gagawin mo na ang hakbang na yan. Hindi ko inisip na ganito na pala kalayo ang iyong plano, ngunit mayroon akong isang nararapat na individual. Tanong ng Demon Lord, sino? At dito na binitawan ni Ho Yosong ang pangalang nagpabago sa lahat, naniniwala ako na ang taong ito ang sagot na iyong hinahanap. Mayroong isang individual na nagdudulot ng matinding gulo at ingay nitong mga nakaraang araw, ngunit nagpakita rin siya ng napakagaling at formidable skills. Napangiti ang Demon Lord sa sagot, at inabot ang isang misteryosong gamit, ibigay mo ito sa kanya. Pagkakuha ng sulat, yumukod si Ho Yosong at nagbigay ng pinal na deklarasyon, masusunod po, Panginoon. Ipapasa ko ang gawaing ito sa Third Young Lord. Opisyal na si Sorayang ang napiling tigre para linisin ang mga pusang gala sa paligid. Hindi na lang basta pagsasanay ang gagawin ng ating bida, kundi ang mismong paglilinis ng mga espiya at traidor sa cult. Sa training ground ng palasyo ng ating bida, kitang-kita ang pagod sa mukha ni Dong Pil habang humihingal sa training, ngunit napansin ni Sorayang ang mabilis na pagbabago sa kanyang galaw, ayos ka lang ba? Hindi masama, bawat araw ay lumalakas ka. Tuwang-tuwa naman si Dong Pil, salamat po. Seryosong obserbasyon ni Sorayang sa kanyang isip, hindi niya ginamit ang kanyang heart-wrenching sword o ang Return to the Heaven sword, at pinili niya ang stabbing techniques imbis na slicing. Mabilis siyang matuto,
Pero biglang sumigaw si Dongpil, "Heto na ang aking first sword." Sabi ni Sorayang sa isip niya ng may ngiti, "Oho, tignan mo nga naman." Isang tapat na atake nang walang anumang intensyon na manlinlang. Iwinawas-iwas niya ang kanyang espada mula sa distansyang hindi naman ako maaabot. Akala ni Sorayang ay mabagal at walang sword aura ang atake, pero pag-swing ni Dongpil, literal na natigilan ang ating bida. "Ano ang ginagawa mo?" Isang dambuhalang pressure ang bumagsak sa kanya. Sabi ni Sorayang sa isip, ang pressure ng espada ay napakabigat. Para itong may bigat na 600 kilo. Hindi akalain ng ating bida na ang isang simpleng itsura ng atake ay may bitbit na ganito kalakas na puwersa. Hindi nagpatinag si Sorayang, ngunit ang simpleng atake na tulad nito ay hindi sapat. At biglang bumilis si Dongpil, mabilis siya gumalaw ngayon. Tina-target niya ang aking solar plexus. Huli na para sa Dragon Scale Blade, kaya sasalagin ko ito gamit ang Seven Knights Blade. Tumalsik si Dongpil at umubo ng dugo. Nilapitan ni Sorayang ang kanyang estudyante. Iyan ang presyo ng pagtanggap ng buong impact ng shock ng blade. Pupunuin ko ang iyong Mingmen ng demonic energy, kaya maghintay ka. At habang ginagamot niya si Dongpil, hindi mapigilan ni Sorayang na magtanong, "Anyway, paano mo naisip at nabuo ang stratehiya na yan?" Dito na natin malalaman ang tunay na galing ng pag-iisip ni Dongpil. Kahit nabagbog sarado siya, ang kanyang diskarte ay nagpakita na hindi lang siya basta lakas, kundi may talino na sa pakikipaglaban. Habang hinihingal at basang-basa ng pawis, nagpaliwanag si Dongpil, "Napagtanto ko lang na hindi ako kailanman tatamaan o makakapuntos gamit lang ang bilis at lakas. Kaya nagdesisyon akong itodo ang kung ano ang kaya ko, para mapaganda ang pagiging epektibo ng aking martial arts." Napangiti na lang ang ating bida at sumagot, "Magandang pag-iisip." Dito nagulat si Sorayang sa diskarte ng bodyguard. Sabi ni Dongpil, "Hindi ko akalaing malaki ang magagawa ng simpleng atake. Pero mabuti na lang. Nakakuha ako ng clue mula sa iyong martial arts." Ang tinutukoy ni Dongpil ay ang maalamat na Ninefold Resilient Calamity Blade technique ni Sorayang. Sabi ng ating bida habang inaalala ang sarili niyang teknik, after ng powerful blade storm, susundan ito ng flames, tapos ay icy wind. Ito ang rurok o pinnacle ng martial arts. Ang mas nakakatakot sa Wind of Ice and Snow ay ang katotohanan na ang ginamit ko bago yun ay isang extreme yang art. Ang diskarte ni Dongpil ay ang pag-alternate ng blunt attack na sinundan ng isang swift one. Isang napakagandang kombinasyon ng brute force at speed. Ngunit dahil sa dambuhalang agwat ng lakas nila, kahit na ganito kaganda ang diskarte, masyadong overwhelming pa rin ang lakas ni Sorayang para kay Dongpil. Mabilis na sinabihan ng bida ang bata, "Loko," isang salitang may halong paghanga. Nagulat si Dongpil, dito na binitawan ni Sorayang ang pinakamahalagang aral sa kanyang tauhan, "Hindi mo nakikita ang sarili mong kinang." Ito ang unang pagkakataon mula noong nagkita tayo na humanga ako ng lubos dahil lang sa martial arts mo. Ang makabagong pag-iisip ay kasing halaga ng masipag na pagsasanay. Ang ganyang makabago ay nagmumula sa pagkamalikhain, at ang pagkamalikhain ay magagamit mo lang ng tama kung kilala mo ang iyong sarili. Napakabigat na aral. Tumingin si Dongpil nang may pagkalito habang nagpoproseso ang kanyang utak. At tinapos ni Sorayang ang aral ng may diin, ang pag-unawa mo sa iyong sariling lakas sa martial arts ang nagdala sa iyo sa stratehiya na ito. Ang ganitong klaseng creative thinking ang nagbubukas ng daan patungo sa kadakilaan. Alam mo ba kung ano ang tawag natin doon? Sumagot si Dongpil nang may pag-alinlangan, "Hindi po." Binigyan ni Sorayang si Dongpil ng isang napakagandang aral, ito ay enlightenment. Sabi ng ating bida, ang enlightenment ay hindi lang tungkol sa biglaang revelasyon. Ang tuloy-tuloy na effort at walang tigil na practice ay humahantong din sa enlightenment. "Naantig ang damdamin ko, tunay, halos mapatambo mo ako roon. Pero may malupit na paalala ang ating bida, ngunit, ang katawan mo ay hindi pa sapat ang training para isagawa ang ganyang tactics. Hindi dahil mali ang training mo, kundi dahil sa limitations ng martial arts na kasalukuyan mong pinag-aaralan." Inutusan ni Sorayang si Dongpil na mag-meditate muna habang siya ay aalis muna para humanap ng solusyon. Sabi ni Dongpil, "Saan ka pupunta?" Sagot ng ating bida, "Sekreto." Pagpasok ni Sorayang sa library, agad niyang nahanap ang hinahanap niya, ang Vajrayak Shed Demonic Arts.
Nagtataka ang ating bida kung bakit may Buddhist na konsepto sa pangalan ng isang demonic art, pero ayon sa kanya, ito ang perfect match para kay Ma Dongpil. Sabi ni Sorayang, dapat kaya niya itong matutunan sa loob lang ng isang araw, kung ihahambing sa kanyang level, bagamat ang pagpalit ng demonic energy nito ay kakailanganin ng oras. Habang pumipili siya ng iba pang babasahin, biglang may narinig siyang boses sa kanyang tabi. Napasigaw si Sorayang sa gulat, ha? Sa isip niya, ano ito? Wala akong naramdaman na kahit anong presensya. At sa harap niya, nakatayo si Cheyomin, ang 7th young lady ng Heavenly Demon Divine Cult. Hello, brother. Dito na na-realize ni Sorayang, brother. Kung ganoon, siya ang bunso. Ang batang mukhang mahina at marupok noong bumalik ako mula sa solitary bamboo grove. Tinitigan ni Sorayang si Cheyomin, lubusang na ba siyang gumaling? Pero bakit siya kinuha ni Lee Cheonsang? Siya ay kaibig-ibig. Si Cheyomin, ang 7th young lady na dati ay napakamarupok, ay narito na at tinawag siyang brother. Matapos ang nakakagulat na pagpapakita ni Cheyomin sa loob ng library, diretsahan niyang tinanong ang ating bida, pwede ba akong pumunta sa bahay mo? Ang sagot ni Sorayang, ano? At bago pa man siya makapagtaka ng todo, heto na sila sa dining room ng palasyo ng ating bida, nagkakainan habang nag-uusap. Dito nabunyag ang nakakangilabot na katotohanan. Sabi ni Sorayang habang hindi makapaniwala, natapos mo na agad pag-aralan ang 10 Great Demonic Arts. Sagot ni Yomin, oo, pinayagan na ako ng Demon Lord na pag-aralan ang 10 Great Demonic Arts. Napaisip si Sorayang, paano niya napag-aaralan yan sa ganyang batang edad? Mukhang naniniwala talaga ang Demon Lord sa kakayahan niya, kaya henyo nga siya. Pero, ano ang pag-uusapan namin? Bihira lang akong makipag-usap sa bata, puro training o inuman lang ang alam ko sa mga tao. Habang nagkaka-awkward ang atmosfera, nagpasalamat ang bata, brother. Salamat. Sumagot si Sorayang ng kalmado, ayos lang yan. Walang anuman, pwede kang pumunta rito para sa snacks kahit kailan. Ngunit biglang nagbago ang timpla ng usapan. Salamat sa pagpaslang sa hayop na si Hong Yuomon. Nabuga ni Sorayang ang kanyang inumin. Sa hayop na, ano? Sigaw ni Sorayang sa pagkabigla habang nanlalaki ang mata. Paliwanag ni Yomin na parang wala lang, ang hayop na yun ay nilalason ako. Kung hindi dahil sa'yo, matagal na akong patay. Napakamot na lang ng ulo ang ating bida, walang anuman. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Talagang nakakainis lang siya, pero sa isip-isip ng ating bida, grabe ang bibig ng batang to. Habang nagpapasalamat si Yomin dahil sa utang na loob niya ang kanyang buhay kay Sorayang, biglang nakaramdam ng kakaibang vibration ang ating bida, ha? Ang vibration na ito ay galing sa karwahe mula sa Demon God's Palace. Nagulat si Yomin, ha? Karwahe. Doon na-realize ni Sorayang ang husay ng bata. Ano, napansin mo rin yun? Napaisip ang ating bida, ang layo pa noon. Nakakamangha ang pakiramdam ng batang ito. Napakahusay na bata. May dumarating na karwahe mula sa mismong palasyo ng Demon God. Pagkakita ni Sorayang sa karwahe galing sa Demon God's Palace, agad niyang kinumpronte si Ho Yosong, bakit ka dumating sa karwahe mula sa palasyo, General Strategist? Sagot ni Ho Yosong na may ngiti, nakakagulat, di ba? May dala kong mensahe mula sa Demon Lord. Ang mensahe, isang napakahabang titulo, External Supervision Deputy Special Investigator Head. Sabi ni Sorayang, ano ba yang masyadong mahaba at komplikadong titulo na yan? Paliwanag ni Ho Yosong, sa madaling salita, Special Inspector General ang tawag namin dyan. Naiintindihan mo ba ang iyong mga tungkulin? Naguguluhan ang ating bida, hindi masyado. Bakit ako ang binigyan ng titulong yan? Akala ko ba ang mga successor candidates ay hindi tumatanggap ng mga ganitong posisyon? Mabilis na sumagot si Ho Yosong na ang salitang deputy ay ginamit para gawin itong temporary position para maging acceptable sa mga batas ng kulto. Ngunit diretsahang bumanat si Sorayang, pero hindi ba't kahit anong role ay magiging problema? Sumagot si Ho Yosong ng may pagtataka, bakit mo naman naisip yan? Dagdag pa ni Sorayang, dahil tiyak na makaka-attract ito ng napakaraming mga peste na aaligid sa akin. Hindi ba nito maaapektuhan ang succession competition? At dito lumabas ang pagiging savage ni Ho Yosong, ang mga peste ay aaligid sa kahit sinong may kapangyarihan. Isyu ba yun para sa'yo?
Sagot ni Sorayang, ang problema ay ang aking class o ang aking kinatatayuan. Aminado si Hoyosong, well, nag-aalala rin ako tungkol dyan, pero hindi natin dapat hayaang mahadlangan tayo ng ating mga alalahanin. Sa isip naman ni Sorayang, nag-aalala, mukha mo. Mukhang nasisiyahan ka pa nga sa ginagawa mo. Sabi ni Sorayang, ganun ba? Pero bakit pakiramdam ko ay magiging napakagulo ng role na ito? Sagot ni Hoyosong na parang may tinatagong alas, hindi natin yan alam. Bakit mo naman naisip yun? Napakalinaw ng plano ng Demon Lord, ang pagtatalaga kay Sorayang bilang Special Inspector General ay hindi lang basta trabaho, ito ay isang malaking bitag para sa mga peste ng cult. Kitang-kita sa mukha ni Sorayang na hindi siya basta-basta mapapaikot ni Hoyosong. Sabi ng ating bida, base lang sa mukha mong tuwang-tuwa at nag-e-enjoy, ramdam ko na na-scam ako. At sa isip ni Hoyosong, ang bilis niyang makahuli. Kulang siya sa experience sa political na pagmamaniobra, pero bakit napakatalas niya? Instinct ba ito para mabuhay? Diretsahang nag-utos si Hoyosong, anyway, ang Demon Lord mismo ang nag-utos nito. Kailangan mong umalis sa loob ng 2 araw, kaya maghanda ka. Naalala ni Sorayang ang sinabi ng Demon Lord noon, makakatanggap ka ng order mula sa akin sa lalong madaling panahon. Nagbigay ng paaring si Hoyosong, dati, sabik na sabik ka sa hangin sa labas kaya lumabas ka ng kulto nang walang paalam. Sa tingin ko, bagay na bagay ito sa'yo. Nagulat ang ating bida, sabik. Sa hangin sa labas? Teka lang. Agad na nagtanong si Sorayang, General Strategist. Ang misyon bang ito ay nangangailangan na lumabas ng kulto? Sagot ni Hoyosong, gaya ng sabi ko, ito ay External Supervision Deputy. External, ibig sabihin ay sa labas ng kulto. Sa isip ni Sorayang, ang ibig ba niyang sabihin ay papayagan niya akong lumabas? Yun na nga. Bago pa man makapagsalita, inabot na ang scroll, heto ang iyong order. Hindi mo ba gustong humingi ng paliwanag? Siyempre, nakasulat na lahat dito, pero, hindi na nagpaligoy-ligoy si Sorayang, agad niyang sinunggab ang scroll, hindi ba't ang trabaho ko lang ay mag-obserba at puksain ang mga maling gumagawa, at parangalan ang mga sumusunod sa batas. Tumawa si Hoyosong, mas na-summarize mo pa ng mas maayos kaysa sa akin. Gusto sana kitang samahan mag-tea, pero busy ako. Aalis na ako. Hindi na siya pinigilan ng ating bida. Ganun ba? Sige na, umalis ka na agad. Aalis na ang General Strategist. Ilabas ang karwahe, sigaw ni Sorayang. Paalam ni Hoyosong sa kanya, Young Lord. Baka hindi na kita may hatid. Pakiusap, manatili kang ligtas. At habang papalayo ang karwahe, halakhak lang ang narinig sa buong paligid. Pero teka, si Sorayang, may luha sa kanyang mga mata. Brother, tanong ni Che Yomin. Ah, Yomin. Nandito ka pa pala. Ang sagot ni Yomin, ano ang problema? Nasasaktan ka ba? Dito na bumanat ang ating bida ng isang epic line habang binubuhat at iniikot-ikot si Yomin, hinding-hindi ako magkakasakit kahit ano pa ang mangyari. Malaya na ako, habang nagdiriwang si Sorayang sa kanyang paglaya. Wika ni Hoyosong sa kanyang isip, ang Third Young Lord, nagtataka ako kung paano niya hahawakan ang mga biktima na ito. Hindi sila mga taong basta-basta na lang susuko sa tadhana. Ang misyon ni Sorayang bilang Special Inspector General ay hindi lang pala inspection, ito ay isang silent war laban sa mga traidor na pamilya ng 7 families. Sa likod ng saya ng ating bida, seryoso ang sitwasyon sa loob ng kulto. Sa loob ng maraming siglo, ang 7 families ang nagsisilbing mga kamay at paa ng Divine Cult, pero ngayon, marami na sa kanila ang nagsisimulang lumaban sa pamumuno nito. Ang mga pamilyang Joksa at Jiegyeong sa nagdaang Mara Festival ay malinaw na proof ng kanilang pagrerebelde. Ang dalawang pamilyang ito ay nag-offer ng kanilang mga anak bilang disipulo sa Demon Lord, pero hindi dahil sa katapatan, kundi dahil sa takot. Sabi sa source, hangad nilang alisin ang kanilang kinatatakutan, ang Panginoon ng demonyo. Parang isang taong takot sa mga multo na umuupa ng mga exorcist. Ginamit nila ang pagiging disipulo bilang cover para makalapit sa Panginoon at subukang pumatay sa taong pinakakinatatakutan nila. Ang mga pamilyang ito ay tahimik na nag-e-enlist ng iba pang kakampi para tuluyang alisin ang Demon Lord bago ang lahat, isang dambuhalang revelasyon mula kay Hoyosong, ang Demon Sword Family at ang Thousand Treasure Gold Family ay malinis. Panahon na para hulihin natin sila.
Ang Demon Lord ay hindi kumikibo at ang mga nakakataas ay nananatiling tahimik, pero matapos ang mahabang pagtitiis, natukoy nila ang nakatagong ngiti at uhaw sa dugo sa likod ng mga mukha ng traidor. At ang napiling tigre para tapusin ang banta. Walang iba kundi ang ating bida, ang Third Young Lord Sorayang. Pero sa kabilang banda, si Sorayang ay abala sa pagpapalipad kay Cheyomin. Ang ganda ng pakiramdam ko. Sobrang bilis. Level 2. Sigaw niya. Si Angwa ay nagpanik na sa pag-aalala, Young Master. Maging mahinahon naman kayo sa 7th Young Lady. Pero hindi nakinig si Sorayang, isinama pa sa ikot sina Dongpil at Angwa. Level 3. Sa gitna ng tawanan, may malalim na emosyon ng ating bida, aalis na talaga ako sa pagkakataong ito. Aalis ako gamit ang sarili kong mga paa at may sarili kong dignidad. Habang umiikot sila ng napakabilis, si Angwa ay hindi na nakayanan, masyadong mabilis. Habang si Dongpil ay nananatiling tahimik, si Sorayang naman ay nakaramdam ng kakaibang lungkot. Angwa, Dongpil, pag-alis ko, hindi ko na kayo makikita. Alam kong darating ang araw na ito. Pero, ano itong nararamdaman ko? Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.